sa ating live. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa ating live Bible study online ministry ng ating gawain dito sa Japan at sa mga tagapanood buong mundo. Kayo po'y welcome na naman po makasama namin sa ating pag-aaral. Okay. Okay, magandang gabi po. It's a blessed night. Today is Wednesday. God is good all the time. All the time, God is good. Dahil mga buhay pa ho tayo. Sige Amen. po, hindi na ho namin patatagalin. We're going to study the Word of God right away para pa mas marami pa ho tayo mapag-usapan. So, sige Pastor. Ano Last ba? Sunday po, at tayo po'y nangaral at nagbahagi ng napakagandang last Sunday, last Monday, Pastor. oo. Ito po'y continuation noong last Monday na pag-aaral po natin ay hindi natapos, no? Ay medyo mahaba-haba kasi at marami pang mga dapat gawin. Medyo ginagabi tayo, no? Kaya ngayon po itutuloy natin para lahat tayo ay makinabang at mapalakas na naman ang salita ng Diyos. Okay, marami pong salamat sa mga faithful na nagjo-join sa amin every online sharing of the Word of God. Kasi alam naman natin, Pastor, na everyone needs the Word of God. Para tayo po'y lumakas sa ating pananampalataya, ating buhay Kristiyano ay mapatibay at ating pananampalataya ay mapalakas. Kasi araw-araw, Pastor, hindi naman talaga always sunshine, Hindi naman always talagang beautiful lang mga pangyayari sa buhay. Kaya ang Word of God, ang strength natin, yun ang weapon natin. Amen. Yun ang ating victory sa araw-araw. Good evening po sa lahat ng bumabate. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Okay, So simulan tayo. Pray muna tayo, Pastor. Manalangin tayo. Ama, salamat po. Thank you for this opportunity once again to share your word. Yes, Lord. Let your power, your wisdom, and anointing fill us, Father God, that we may understand the divine teachings, the heavenly revelation which come from your Spirit. And we pray that all the people who watch this live telecast will be blessed likewise, oh God. Amen. Yes, May oh the God. name of Christ be honored for the glory of God the Father, under the guidance of the Holy Spirit, in Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yung diniscuss po natin last time ay yung ating pinag-aralan, how to overcome stress. Dahil sa panahon po natin, napakarami po talaga na stress. At hindi po natin natapos, hanggang 5 points po yung ating talakay noon. So tutuloy po natin sila. Pastor, bago natin ibigay sila ng review, kasi nung Sunday, yung mga naka-join sa atin, ang topic natin is about overcoming depression, no? That's right, oh. Tapos nung Monday, sinundan naman ni Pastor ng overcoming stress. It's That's about right. stress management. So, ano bang pagkakaiba ng stress and depression, Pastor? Halos magkapareho sila Halos ano yan magkakamag-anak sila. Mga negative emotion na nakakapagpahina, palugmok at pagka-depress ng ating spiritual na buhay at emotional life natin. Sa madaling salita, ito po yung mga bagay-bagay na nagpapabigat sa buhay natin. Marami pong stressos, maraming depressor na nakakapag-depress, nakapag-stress sa atin. Pero ang mahalaga, alam natin kung paano natin babakahin yan, paano natin yan i-counter. So the Word of God is very helpful para malaman natin kung ano yung mga principle na tinuro ni Lord para malabanan natin yan. May gusto lang ako idagdag, Pastor. Kasi ang stress kasi medyo mababaw siya compared sa depression. So, ang una kasing na experience o nararamdaman kasi ng tao na meron siyang isang sitwasyon na hindi maganda is yung kumbaga parang first level is yung stress Medyo mababaw pa siya compared sa depression. Kaya pagka stress pa lang yung ating nararamdaman, which is we're going to talk about later, pag di natin na-handle o na-deal, no, right away, lalalim siya, kaya mahuhulog tayo sa depression, which is yun ang ayaw natin na mangyari. Kasi ang dami kayang nagbabayad, Pastor, ng pera dahil lang sa depression. At maraming isang kalugihan kaya yan. Oo, maraming gumagastos dyan. Kaya, pero ito, libre, no? Because we're sharing the Word of God. Kaya God is good kasi we don't need to go to psychiatrists o mga professional doctors. O mga gamot na iniinom, pampakalma. Yes. It's a waste hindi makatulog
Waste of time, waste of money. Ayan. Sige po, para makarami tayo ngayong gabi. O, Magandang gabi po. re-reviewin muna natin, no? Sige po, Pastor. O, ang Panginoong Jesus nagsalita, lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa buhay, at bibigyan niya raw tayo ng kapahingahan. Take my yoke upon you and learn from me. Tanggapin niyo ating pamatok at matuto sa akin, for I'm gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. So, sa madaling salita, meron pong magandang panukala ang Panginoon at ino-offer niya sa tao na sa kanya lumapit at parang sila ay makapagkaroon ng kapahingahan. So, binanggit ko po, ano po ba yung meaning ng stress? Binanggit ko rin yan. Ito po yung mga factor that creates a mental, emotional, and physical strain. It is a state of unresolved tension arising from the pressures, irritation, and demands of life. So, yan po ang definition ng stress at binanggit na natin ano bang epekto niyan. Malaki po ang epekto niyan. Ito po'y nakakasira nga ng maraming buhay, pag-iisip, emotional setup ng tao at spiritual life nila. At pag hindi po yan na-resolve, ito po'y napupunta sa matitinding sakit. Ha? Isang mahaba-habang gamutan yan, Pastor, no? Talagang yung mental ailment, physical sicknesses, yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng maraming tao. So, binanggit natin yung 10 mga pamamaraang biblikal para mapaglabanan natin yun. Okay. Ngayon, nabanggit ko nung una, number 1 lumapit talaga sa Panginoon. Kasi si Lord yung nagbigay ng offer sa tao. So, it is an invitation. Invitation para siya yung gumalaw, siya yung makagawa ng paraan sa kaluluwa natin, sa buhay natin, at maturuan niya tayo kung ano yung dapat natin gawin. And the rest is pagtuturo ngayon ng biblical teachings na nabanggit sa Bible kung ano-ano yung mga palatuntunan na yun. Pangalawa po yung we have to run our own race, pace ourselves, na huwag tayong ma-stress na makipagkarerahan sa mga iba-ibang tao at makipagpataasan dahil kanya-kanyang buhay po tayo. Hindi natin buhay yung buhay nila. Meron sila kanya-kanyang takbo at mga businesses. So we just simply mind our business and our business will take care of us. Para hindi tayo ma-stress, no? At binanggit din natin yung we have to have time management para hindi tayo magkagulo-gulo. At pangatlo, yung magkaroon tayo ng rest at relaxation dahil ang Panginoon Diyos, 6 na araw, ginawa niya ang sanlibutan, 7 araw na mahinga rin siya. Binanggit din natin na mahalaga na tayo po ay dapat manatiling malusog. Kasi pag may sakit ka, nakaka-stress yun. Magpapagamot ka, pupunta ka sa hospital, bibili ka ng gamot, konsulta ka sa doktor, extra pagod mo naman, extra schedule mo na naman. Imbes na marami kang magawa, wala kang magawa, may sakit ka. So, watch out our health. At number 5, yung we have to deal with unresolved sin or guilt sa buhay. Kung meron tayong mga offenses, kasalanan na hindi naayos, makipag-ayos na, magpatawad na, at patawarin ang sarili, ayusin ang ating relationship sa tao at sa Diyos dahil mas magaang na puso at konsensya, mas masarap matulog. At pag masarap ang tulog, mahaba ang tulog, hindi ganong magkakasakit at hindi ganong aburido. So, dyan po natapos. At if you want to really understand the detail of my previous teaching, pwede niyong balikan yan, no? Sa ating GFCF 2020 Vision. At sa YouTube, upload na rin natin sa YouTube yan. Doon sa ating Winner's Guide. Yung account natin para makapanood naman yung mga YouTuber kasi maraming YouTuber Yan po. Kaya sama-sama natin ituloy ang pag-aaral at ngayon kasama natin si Mami ngayon para magkaroon din tayo ng ilang mga kapahayagan mula sa kanya na pinag-aralan niya rin. Pang-6 po. Pang-6 ba? Pang-5? Pang-7? Pang-6, pang-6. Okay. So, number 6 is Okay, ang topic po natin is overcoming stress. Tama. Okay, no one is exempted. All of us po lahat, no?
talagang lahat po ng tao sa mundong ito, pera na lang siya, of course, yung baby. Tsaka yung mga yung patay na. Pero tayo, normal person tayo, so nakaka-encounter tayo ng mga circumstances na talagang overwhelming. Okay? So number 6, paano natin i-handle? View circumstances from a godly perspective. Ulitin ko po ha, view circumstances from a godly perspective. Ano ba sa Tagalog ito? Tagalog dito ay, tingnan mo yung circumstansya mo o pangyayari ng buhay mo mula sa makadiyos na pananaw. Anong ibig kong sabihin dito? Basahin natin in the book of Romans, chapter 8, verse 28, para mas lalo nating maunawaan. Ayan. Okay. Sabi po sa Bible, okay, all things work together for good to those who love God, whom He called according to His purpose. So, nasa Romans 8:28 yan. So, ang lahat po ng bagay, tumatrabaho yung Lord kahit na nangyayari sa buhay mo, gumagawa siya. Mabuti man yan o pangit man ang nangyayari sa buhay mo, kayang gumawa o magtrabaho ang Lord doon sa sitwasyon mo, gagamitin niya, okay? Yung sitwasyon na yon para sa ikabubuti mo. Okay, maganda yung pastor. Ibig sabihin, kahit na pala ikaw ay namatayan, ikaw ay nawalan ng pera, naghiwalay kayo mag-asawa, nawalan ng trabaho, nag-aaway kayo mag-asawa, pinagalitan ka ng boss mo, merong nag-chismis sa'yo, anything na nakaka-stress na hindi magandang nangyayari sa buhay mo, out of that situation, ang promise ng Lord sa Romans 8:28, pag ikaw ay naniniwala sa Lord, may relationship ka sa Kanya, love mo siya, lahat ng mga nangyayari sa buhay mo na pangit ay kayang gumawa ng Lord ng something na maganda para sa ikabubuti mo. So, at the end of the day, mapapaganda pa rin sitwasyon mo pala. Totoo yun, Yun ang Pastor. ibig sabihin niya, na all things work together for good. For good hindi for bad. Amen. So yung all things diyan, Mami, lahat ng bagay, lahat ng bagay yan, kasama masamang bagay na nangyayari, okay. Mabuti man o masama, together yan, gumagalaw daw si Lord para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. So may exclusivity ho ito, ha. O tingnan niyo mabuti kasi for those who love God. Paano yung pastor, yung mga hindi nagmamahal kay Lord? Alam niyo, dahil sobrang biyaya, napaka mabiyaya si Lord Yung sinatawag nating general grace of God, pinapaulan niya pati sa may masasama. Pinapasikat ang araw pati sa masasama para ma-enjoy ang benefit ng mundo. Ang galing ng Lord, ha? Pero ito, exclusive kayo rito. Exclusive tong mga hinirang niya talaga at mga pinili niya at mga tumanggap sa kanya, mga nagmamahal. Totoo po yun. Kaya good news dito sa verse na to is, kahit anong circumstance mo ngayon na hindi maganda, kung nai-stress ka dyan ngayon, just sa situation mo, that could be your husband, wife, trabaho, kalusugan, kung ano man yung bagay na yan, pera, yung sitwasyon natin ngayon, sa mundo natin ngayon, then, ang promise dito ng Lord ay yung bagay na yan na hindi maganda ngayon sa buhay mo, gagawa ang Lord ng something na maganda. Pangit yan, pero may way ang Lord, may pamamaraan siya, Pastor, para maging out of that situation, meron siyang ibibigay sa'yo na mas maganda. So, ganito lang yung, bigyan natin ng example, Pastor. Halimbawa, meron kang isang anak na pinagpipray, right? Gusto mo kasi ikaw, you love God, nagsiserve ka na kay Lord, gusto mo siyang mapalapit sa Lord, pero opposite siya sa'yo. So ngayon, gusto mo siyang mapalapit sa Lord, gusto mo siyang... Ayaw niya. Oo. Pero, so instead na nakikita mo sa kanya magagandang bagay, nakikita mo ngayon yung pasaway, wala siyang interest when it comes to the Word of God, okay? Wala siyang pinapakita na love, malasakit sa mga spiritual na bagay. So ngayon, ikaw, dahil na-stress ka doon, dahil nakikita mo yung negative,
na nagiging pasaway anak mo, dinadala mo siya sa Lord, pero the more you bring him or her to God, Parang umaayaw. lalo siyang lumalayo. So ngayon, nakaka-stress, di ba? Tama, Kasi tama. gusto mo maging maayos anak mo, gusto mo godly siya, gusto mo talagang nagre-read siya ng Bible, gusto mo sumusunod siya sa mga inuutos mo. Kaso nga opposite nga. So ngayon, out of that, si Lord, ganitong iisipin mo, Lord, sabi mo, all things work together for my good. Okay? Bakit? Kasi mahal kita eh. So ganito lang po isipin nyo, pag na-stress ka sa anak mo, o sa pera, o sa yun na, tao, whatever, no? kahit na ano man yan, ang isipin mo lang kapatid is, Lord, pangit ang sitwasyon ko ngayon, pero meron kang gagawin para sa ikabubuti ko. Mayroon kang magandang ibibigay later on. Kaya ang tingnan mo, yung future, wag kang tumingin Sa present. sa present. Kasi pag present ang tiningnan mo, Malulugmok ka talaga dyan. malulugmok ka, may stress ka. Kasi nga sabi nga, lahat naman ng mga kabigatan sa buhay, lahat ng bagyo, lumilipas din yan. Hindi tumatagal yan. Itong COVID, hindi rin tatagal to eh. Ha? Yes. Oo. Kaya ngayon Nauubos din, natatapos din. Kaya wag ka titingin sa present mo. Ang tingnan mo, yung promise ng Lord sa'yo, na one of these days, kahit na negative yan, aayusin ng Lord yan. Tama, Kaya tama. magkakaroon ka ngayon ng victorious life every day. Kumbaga yung sa stress na nararamdaman mo, little by little, mawawala yon. Kasi nakafocus ka ngayon sa future, hindi sa present. Yun ang lagi mong tingnan. Na everything is subject to change. Yun, everything Okay? is subject to change. Temporary lang yan. Kasi merong may pangako ang may Diyos. gumagalaw eh. May tumatrabaho ng mga bagay-bagay sa buhay natin para sa ikabubuti natin. At sino yun? Si Lord yun. Sabi sa Bible, God work together for the good to those who love Him. Amen. If you love God, you are always a part of this great planner. And this great planner ay may magandang plano sa'yo. At sa pamilya mo, sa anak mo. Kaya huwag ka ma-stress. Tignan mo lang yan sa kanyang pananaw. Parang halo-halo lang yan eh. Di ba? Pag hinalo-halo mo yung halo-halo, pag tinikman mo yan, ang sarap. So, maraming mga pangyayari sa buhay natin na iba-iba yung kung titignan yung isang tao yung pangyayari sa kanya, ang dating nun para bang napakasama nitong nangyayari sa akin. So depressing talaga. Oo. Pero yung iba naman, pag tinignan yun, pagkakataon mo yan, Brad, bakit nagkagayon yan? Merong magandang mangyayari out of that negative thing sa pinagdaraanan mo. Oo. So, merong istorya kasi dyan doon nung early years sa China, nung 1949, before China came into communism. Meron pong matanda. Ito very famous na istorya to sa mga preaching sa pulpito eh. Yung matanda po, may kaisa-isang anak. At yung anak niya kasama niya tatrabaho sa kanilang farm. Meron lang sila isang kabayo para mang-araro. Isang araw, nakalimutan niya ng anak niya ito ayusin yung kabayo, nakawala. Pagpunta sa bundok, wala na silang kabayong gagamitin sa pag-aararo. Sabi ng mga kapitbahay nila, kawawa naman kayo, wala na kayong kabayo. Tapos paano kayo mga bubuhay niya, wala na kayong pang-araro. Sabi ng mga tanda, mabuti man o masama, ang Diyos ang nakakaalam. Sabi ng mga kapitbahay nila. Kamakamot ang ulo eh. After 10 days, bumalik yung kabayo, may kasamang 8. Galing dun sa bundok. Nagdatingan yung mga kapitbahay nila, swerte nyo naman, swerte daw eh. Yun ang word na ginagamit nila. Ang dami ng kabayo nga, dati isa lang yan binumatanda. Mabuti man masama nangyayari, sa Diyos ang nakakaalam yan. Ay syempre, yung siyam na kabayong dumating bago, medyo mailap pa yung galing ng bundok. Sinakyan ng anak niya, yung tinitimba, tinitrain para magamit na sa pag-araro. Nagwala yung isang kabayo, nahulog yung anak niya, napilayan. Nabali yung isang kaliwang paa. Ngayon, sinimento. Dati nga yung kapitbahay, yung lungkot. Kawawa namang ikaw, Ingkong, isa lang yung anak mo, nabalayan pa ng buto. Paano na kayo makapagtrabaho niyan? Sabi ng matanda, mabuti man o masama nangyayari, ang Diyos pa rin ang nakakaalam niya at pasalamat tayo sa Kanya. Hindi, siyempre, hindi maintindihan ng mga kapitbahay nila, ba't ganito magsalita ito matandang to? After the declaration of Mao Zedong, Communist China will be in full force to
fight the Democrats or the liberals. And the 18 years old able-bodied individual, male, they are all forced to go to war. Eh, syempre, kinutok na yung mga bahay-bahay ng mga Red Army. O meron ka ba yung anak dyan, 18 years old patas, o lahat yan, dali niya sa gera, o persado, magre-enlisted yan sa war. Naku, yung mga kapitbahay nila, nakakuha yung mga anak-anak. Etong sa bahay ng matanda, meron yung anak niya, bali yung buto, di ba? Nakaka-resimento eh. May ba na ka dyan? Sabi nung Red Army. Meron po, andyan sa loob. Pinasok. Sabi, nasaan? Ito. Ano nangyari sa panyan? Baliho eh, may simento eh. Ay, hindi pwede yan, iwan yan. Datingan yung kapitbahay ng mga matanda. Yan, napakaswerte nyo naman, Ingkong. Mga anak namin, napadala na sa gera, patay na yung mga yun. Ikaw, yung anak mo, nandito sa bahay mo, ma-enjoy mo. Mabuti man o masama. Ang nangyayari, ang Lord nakakaalam yan. Kaya may mga negative sa buhay mo, huwag kang ma-depress dyan, huwag kang ma-stress dyan. Merong mabuting mangyayari dyan. Sumunod ka lang sa Diyos. Magmahal ka lang sa Diyos, mabuhay ka ng tama. God is still working for the good to those who love Him. Amen. Amen? Amen. O yung kasunod naman po, para hindi tayo ma-stress, anong kailangan natin gawin? Mami, pakisabi po, Okay, pakibasa. number 7 is rest in God. Ayun. Okay. Rest in God. Manahan sa Diyos. Rest in God. Oh. Hanapin mo ang kapahingahan mo sa Panginoon. Yes. Hindi sa alak, hindi sa bisyo, hindi kung sa ano-ano mang mga maling paraan para maibsan daw ang stress sa buhay. Rest in God. Okay? Ano ibig sabihin yan, Mami? Rest in God. Yung, okay, di ba, nakakaramdam ka na. Kasi nakaka-experience din ako, Pastor, ito eh. Yung let's say, kahit na ikaw ay, sabihin mo sa morning pa lang, nag-pray ka na, nagbasa ka na ng Bible. Nag-devotion ka na. Nag-devotion ka na. Oo. Pero syempre, yung mga pangyayari during the day, within the day, hindi mo siya, it's beyond your control. So may mga circumstance na nag-a-arise na talagang hindi mo talaga siya pwedeng pahintuin, o diyan ka lang, hindi ka pwedeng pumasok sa life ko, okay? Ibig kong sabihin nito ay, pag nakakaramdam ka na overwhelm ka na ng trabahong bahay, sa trabaho, pumasok ka sa working place mo, o kaya naman ay yung demands ng asawa mo, ng mga anak mo. So, nagpapatong-patong yan na sometimes na nawawala yung peace mo, nawawala yung joy mo, Pastor. Kasi syempre, daming trabaho daming trabaho eh. Parang hindi ka na makahinga. Parang hindi ka na makahinga. Siguro sobrang pressure talaga, no? Hindi nakaka-relate siguro sa akin yung mga mommies dito, Pastor. Hindi, dito kasi sa Japan, dito lahat trabaho mo dito eh. Yes. Linis, laba, luto, palengke, meron ka pang part-time job. Meron ka pang ayan, asikasuhin. Ang daming nagre-react. It's Walang katukatulong dito eh. So Kaya nakaka-stress ho talaga yan. this is reality, Pastor. Reality yan eh. Okay? Kaya ito po yung maganda. Kasi pag when we find our rest in God, talagang babalik ka doon sa kasiglahan mo. Yan, Katulad tama. kahapon, sabi ko kay Pastor, Dad, sabi ko, pag ganitong time, sabi ko, tara nakakaramdam na ako ng pagod. Yung parang physically, parang nadidrain ako. Okay? Kaya, lagi kong ginagawa, Pastor, pag ako nakakaramdam ng parang na-overwhelm ako nung mga trabaho ko, tsaka mga kung ano-ano mga iniisip, alam nyo po, while doing something, let's say I'm in the kitchen, ang ginagawa ko, I just rest in God. How do I do resting in God? Maraming paraan eh. Pwede kang huminto muna. Umupo ka. Tulog Pwede ka. yan. Take a nap. Okay, pwede kang, take a nap, maupo ka muna at you just relax for 5 minutes and then think about the goodness of God, Pastor. Tama. Pwede rin yon, okay, kung gusto mo yon. Pangalawa naman, kahit na halimbawa, marami kang trabaho, you can't afford to really sit down and take a nap. Ang gawin mo ganito, you're in the kitchen o maybe nagtatrabaho yung kamay mo dun sa factory o kung saan ka nagtatrabaho, you're in your heart, no? Kumanta ka lang ng song of love for God. Amen. Let's say, Come Holy Spirit, fall on me now. Habang naghuhugas ng plato. So, that is also resting in God. Amen. So, you find your rest in God, no? Hindi kung saang bagay na katulad ni sinabi ni Pastor kanina. Siguro, I believe, ang marami sa atin ngayon, meron silang way how to find rest in God.
basa ng Bible, Mm. lagay yung kanilang mga earpods, makinig ng praise and worship songs, okay, makinig ng mga preachings on the internet, so singing, sinasabi nila. So, totoo po yun. And it really relieves you. Nagbibigay ng talaga na nare-refresh ka. Nakaka-relax. Time of refreshing yun, Pastor. Na kahit na parang ikaw ay Rest in maraming God, eh. gawain, pero once na tinawag mo na naman si Lord na, Lord, I'm so tired, I need your rest now. Lord, alam ko na bibigay ng Lord sa atin yung kapahingahan na yon. Sabi nga, not only do our bodies and mind require regular periods of rest and relaxation, but our spirits, ating kaluluwa needs to be regularly refreshed and in the presence of God. Sabi nga, merong istorya sa Bible. Maganda siguro pag-usapan natin yun yung Martha syndrome, no? Mami, no? Sige, Martha maganda yun, Oo. okay. Kaya tingnan po natin tong istoryang to at dahil tayo po ay nagbabasa ng mga biblical principles para itutunan natin kung paano natin malabanan yung mga stress sa buhay. Ganito po ang istorya, no? Sa Luke 10:38. As Jesus and his disciple were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. Winelcome ni Martha si Lord sa aming mga disciple niya. Marami-rami rin yun, mga 13, no? She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. Nung pagdating ni Jesus Christ, siyempre, nagturo yan, teacher yan eh. Anong ginawa doon ng kapatid ni Martha, si Mary? Nakinig doon, no? Nakinig. Sat at the Lord's feet, listening to what Jesus was saying. Napaka-importante pala yun, Mami, yung ikaw nakikinig sa salita ng Diyos. You rest in God, you just focus on Him. Anong ginagawa naman ng Martha, yung kapatid, yung elder sister? Sundan niyo ako sa Luke 10:38. But Martha was distracted by all preparations that he had to be made. Distracted daw siya sa lahat ng preparasyon na dapat niyang gawin. She came to Jesus and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Grabe naman si Martha, no? Sabi niya, Lord, ano ba? Pagod na pagod ako ditong nagluluto, naghahanda para sa inyo. Pakisabihan niyo nga dyan sa kapatid kong yan pumunta dito sa kusina, tulungan ako dito. Ako'y napapagod dito eh. Sinagot siya ni Jesus. Sinagot siya ni Lord eh. Sabi ng Lord sa kanya, Martha, Martha. No, pag inulit ng salita, pangalan mo medyo gusto kang bigyan attention ng Lord eh. Makakuha yung attention mo. Inulit yung pangalan mo. The Lord answer, you are worried and upset about many things. Baka marami sa inyo dyan. Worried and upset about many things. But only one thing is needed. Isa lang. Only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. Hindi masama yung ginagawa ng Martha na magpapakain, maghahanda para sa Panginoon at kasama ng alagad niya. Pero sinabihan siya ni Jesus, ang dami mong iniisip, ang dami mong binibigyan pansin, kaya distracted ka na, upset ka na, stress ka na, tuliro ka na, ikaw yung nagmamaktul-maktul ka na, ang dami mong iniisip Isa lang bagay na dapat mong bigyan ng prioridad dito At pinili ng kapatid mo at hindi pwedeng tanggalin sa kanya yun. Ano ba yun? Ano ba yun, Mami? Ano ba yung pinili ni Maria? Okay. Si Mary kasi, she chose the better part. Ano ba yung better part na yun? Yung spending time with God. Okay. Liwanag, alam kasi 'di ba, Pastor, meron tayong spirit So yung spirit natin kasi, we need to connect. Pagod yun We need to connect to God who is our God, right? Spiritual tayo. Spiritual being tayo. So kinakailangan yung spirito natin ay talagang magkaroon ng connection sa Diyos na doon natin magtatagpuan yung kapahingahan. Yung ating kasing katawan,
yan ay mapapagod dyan, Pastor. Pwede nating itulog yan. Pero pag yung ating spirito, yung ating soul, yung ating emotion, okay? Pag yan ay napagod, na walang connection kasi sa Diyos, nakakapagod kaya pag wala kang connection sa Diyos. Kaya nagrereklamo si Martha dito kasi doon siya nagkulang. Masyado siya naging busy sa mga bagay na okay naman wala namang problema doon, Pastor Oo, Kung magluto problema ka, maglinis ka ng Kaya bahay. lang baka siguro masarap pang hinahanda nito, kare-kare, morcon, hamon, lechon. Kaya lang kasi she missed what is most important. Kinaliligtaan natin. Siguro magpahalo-halo pa siguro dahil mainit doon sa lugar nila Jesus lahat na yata tatrabahuin niya, nakakapagod yun. Kasi, Pastor, kinakailangan kasi pag tinawag tayo ni Lord, okay, come, spend time with me. Huwag nating i-ignore. Magandang revelation yan, Kasi, ito, tingnan niyo po mga kapatid, si Jesus came to the house of Martha and Mary. Okay? So, ngayon, pumunta siya. Okay? Ano ba ang purpose ni Jesus? Okay? Hindi naman pwede siya pumunta para makikain lang, no? Oo. Bakit ikaw, Pastor? Pag pupunta ka ba ng Bible study mo, ano bang goal mo? Hindi ko naman sabi, pupunta ako dyan, makikikain. Di ba nga? Hindi naman ganun yun, So, napakaganda kasi, when Jesus is inviting you to spend time with Him, kung ano man yung ginagawa mo, pwede mo munang iwanan yan sandali. Kung gutom na si Pastor, sabi niya, masarap kasing kumain lalo ng panahon na ngayon di ba? Kasi si Jesus, kung gusto niya mag-minister, Pastor, nung time na yon. So, kaya nga minsan tinanong si Jesus Christ Sige, Pastor. Kumain na ba kayo? Sabi niya, my food is to do the will of the Father. Yes. The will of the Father is to tell the world that salvation is through Jesus Christ the Son. Imagine mo kasi man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Ayun. Hindi lang kasi tayo physical. Meron tayong spiritual na kagutuman, kapaguran, na ang Panginoong Diyos at ang salita niya ang magbibigay lakas dyan. Kita nyo si Martha, handang-handa, ready, mag-prepare ng kung ano-ano. Kaya lang, emotionally, spiritually, distracted na. Wala na, stress na siya. Kaya, sinumbatan pa man din yung Panginoon. Lord, ano ba? Papagod na ako dito. Yung kapatid ko, nandyan lang nakikinig sa'yo. Pakisabihan nyo nga yan. Tulungan ako dito. Parang ano pa Wala na, distracted na Maganda isang tip dito, Pastor. Kasi katulad na sinabi ko kanina, para maiwasan natin yung stress. Okay, hindi ko sasabihin 100% na wala kang stress, okay? During the day. Okay, meron at meron yan Pero ma-overcome mo agad right away yun. Let's say, nakaramdam ka ng stress, 5 minutes, okay yun, fine. Pero dahil, Pastor, inuna mo siya nung umaga, nag-spend ka ng time with God, let's say, pagising mo sa umaga, nag-spend ka ng prayer, nag-spend ka ng pagbabasa ng Bible sa Kanya, you spend time with God. So, bago ka mag-prepare ng breakfast mo, bago ka sa mag-alaga ng anak mo or anything na kailangan mong gawin, alam mo, Pastor, kinakailangan magbigay muna tayo ng oras sa Panginoon sa umaga. Okay, I'm not saying... Parang si Mary, ibinigay niya yung oras niya kay Lord. Hindi nag-isip si Mary na nandito si Jesus, ano kaya pakakain ko rito? Sabi niya, nandito si Jesus, ano kayang maituturo nito sa akin? Di ba? Iba yung kanilang pagtanggap magkapatid Yung isa, ano yung maitutulong niya, maishare niya kay Jesus Christ? Yung isa naman, ano yung matatanggap niya naman kay Lord? May magandang kapahayagan ng Diyos sa atin, mga minamahal. Kasi, sorry Pastor, kasi pag meron ka natanggap, sabi mo nga kapahayagan, sabi mo kasi, anong matatanggap ko kay Jesus? Kasi dapat sa umaga pa lang, meron na tayong matanggap. Yung meron ka nang matanggap na kapahayagan, na mga na promises niya sa Bible. Correct. Para pag hinarap mo yung araw mo, ay meron ka ngayon na maaalala na kung ano yung na-receive mo na magandang promise ng Lord sa'yo. Para hindi ka mataranta, para hindi ka aligaga. Amen. Para hindi ka nai-stress na minsan na nadadamay tuloy ang kapitbahay mo o kasama mo sa bahay. So, spending time with God, Pastor, yun. We have audience from different part of the world. So,
time and again, we will be speaking English. Yes. Okay. So from India. Okay. So From New Zealand. From Margaret. From Pauling London. Lang. Yes. Hello. Okay. Many Christian